Good evening po, magandang gabi po sa bawat isa. Eksaktong 8 PM po tayo magsisimula. Tayo po muna ay manalangin para gabayan tayo ng Panginoon. Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat Lord sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat sapagkat muli kami po ay binigyan mo ng pagkakataon, dakilang Diyos, na magbahagi ng salita mo through live streaming. Lord, pagpalain mo po yung salita mo, pag-aaral namin. Panginoon, open our spiritual eyes, spiritual mind, spiritual understanding upang aming pong maunawa, masagawa lahat ng salita mo na pag-aaralan po namin sa gamitan. Maraming salamat dahil banal na Espiritu, ikaw muna sa aming kalagitnaan. Inakin na po namin ang katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Eksakto pong 8 PM tayo magsisimula. Salamat, tumila ulan. Praise God. Hallelujah. $7.57. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. $7.58. Pakishare po yung ating live streaming at mag-like, mag-comment. One minute na lang natitira. Good evening kay Sister Minda Reyes. Praise the Lord. Siya po ay watching, nanonood po siya. Hallelujah. Good evening, good evening. Okay, sabi po ng Galatians chapter 5, verse 22 and 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. Good evening din kay Sister Aina. Siya po ay nanonood din. So ang ating pong message series, kasi ang ating pong pinag-aaralan is series po. Yung pong fruit of the Holy Spirit, yung bunga po ng Espiritu Santo, yun po yung ating pinag-aaralan. Nung last August 13, ang ating pong pinag-aaralan, yung unang bunga ng Espiritu Santo, the fruit of love. Good evening din kay Brother Junan Joris. So, fruit of love yung ating pong pinag-aralan nung August 13. Nung August 20, wala po tayong live streaming. Ngayon po ay August 27, ang topic po natin yung pangalawang fruit of the Spirit,
the fruit of joy, yung bunga po ng kagalakan. The fruit of joy. Kung atin pong papansinin sa ating pong mundo, mapapansin po natin na yung kulang ng kagalakan, lack of joy. Kulang po ng kagalakan dito sa mundo kung saan po tayo ay naninirahan. Marami pong tao ang unhappy. Marami pong tao ang dissatisfied. Marami pong tao unfulfilled. So, kulang ng kagalakan dito po sa mundo na ating pong kinabibilangan. Kaya mga tao, sila po ay patuloy naghahanap ng kagalakan sa maling lugar. May mga tao na hinahanap yung kagalakan sa mall. Akala na, pag sila ay nasa mall, magkakaroon sila ng kagalakan. Yung iba na ay naghahanap ng kagalakan sa mga bar. Yung iba ay naghahanap ng kagalakan sa pera. Yung iba ay naghahanap ng kagalakan sa kapangyarihan, sa kasikatan, and even sex. Ang abong akala po na, doon na makukuha yung kagalakan. Hindi po natin makukuha yung kagalakan nagmumula sa Panginoon, sa pera, sa kapangyarihan, o anumang bagay. Sapagkat ang ating pong kagalakan na galing sa Panginoon, ito po ay makukuha natin sa Panginoon. Sa pamagitan po ng Espiritu Santong nasa atin po. Ang katotohanan, money cannot buy us love. Money cannot buy us joy. Hindi po tayo kayang ibili ng pera ng pag-ibig. Hindi po tayo kayang ibili ng pera ng kagalakan. Sinasabi po natin dito, yung pag-ibig na galing sa Diyos. Yung kagalakan galing sa Diyos. Miski gaano tayo karaming pera. Miski tayo po yung milyonaryo o bilyonaryo, hindi po tayo natin kayang bilhin yung pag-ibig na galing sa Diyos. Hindi po natin kayang bilhin yung kagalakan na galing po sa ating pong Panginoon Diyos. Sa katulad ng sinabi po natin kanina, meron pong lack of joy sa mundo. Kulang yung kagalakan ng tamski naman dito sa Pilipinas. Pansinin po natin yung ating mga kababayan. Lack of joy. Sapagkat dahil po sa kanyang nasasakyang nangyayari po sa ating bansa. So ang mundong kinagagalawan po natin ay kulang sa kagalakan. Ngunit ito po ay hindi makatuwiran para sa isang mananampalatayang katulad natin. Sapagkat bilang mananampalataya, dapat po tayo ay puspos ng kagalakan. Sapagkat ang gusto po ng Diyos na tayo po'y mapuno ng kagalakan, at sapagkat ang kagalakan ay bunga po ng Espiritu Santo. Yung banal na Espiritu nananahan po sa atin. Noong August 23, pinag-aralan po natin yung pong the fruit of love, ay atin pong natutunan na ang love has to do with our attitude. May kinalaman sa atin pong pakikitungo, pag-uugali sa ating kapwa. And joy has to do with our emotion. Joy has to do with our emotion. So, ibig sabihin, we will grow in joy kapag ating mong pinahintulutan ng banal na Espiritong i-direct yung ating emotion. Lalago po tayo sa kagalakan kung papahintulutan natin yung banal na Espiritu ay siyang umakay ng ating pong emotion to direct our emotion. Kaya po tayo ay kulang sa kagalakan sapagkat pinapahintulutan po natin yung mga sirkumstansya, pinapahintulutan po natin yung mga problema, pagsubok ng buhay, ang siyang mag-drive, ang siyang mag-direct ng ating pong emotion. Tanging ang banal na Espiritu lamang ang kaya mag-direct ng ating emotion toward a continual joy in the Lord. Yung banal na Espiritu lang ang may kakayanan para akayin tayo, i-direct yung ating emotion sa walang hintong kagalakan na galing po sa ating pong Panginoon Diyos. Sa sama-sama po natin pag-aralan yung fruit of joy, yung bunga po ng kagalakan. Una sa lahat ay gusto ko pong makita natin kung ano po ba ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa kagalakan at sa Diyos. What the Bible tells us about joy and God. So Romans number 1, joy and love. Joy and God. What the Bible says about joy and God. Number 1, letter A, God is the fountain of all joy. Ang Diyos po ang bukal ng lahat ng kagalakan. Ang lahat po ng kagalakan galing po sa ating pong Panginoon Diyos. Amen. Yung kagalakan ng Panginoon galing sa Panginoon. Siya po yung bukal ng lahat ng kagalakan. Sabi po na Nehemiah chapter 8 verse 10, the joy of the Lord is your strength. Ang kagalakan ng Panginoon, yun po yung ating kalakasan. Sapagkat ang kagalakan ay galing sa Panginoon, yun po yung kalakasan natin.
kalakasan sa lahat ng ating pong mararanasan. Psalms chapter 16 verse 11, You have made known to me the path of life. You fill me with joy in your presence, with eternal pleasure at your right hand. Sabi po sa Tagalog. Ituro mo ang landas ng patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y magdudulot ng ligayang walang hanggan. There is joy in the presence of God. Meron pong kagalakan sa presensya ng Diyos sapagat ang Diyos po ang bukal ng lahat ng kagalakan. So sa presensya po ng Diyos, meron pong kagalakan. Kung paano ang lahat ng pag-ibig ay galing sa Diyos, so lahat ng kagalakan galing po sa Diyos. It is God's nature to be joyful. He is eternally joyful. God's nature to be joyful. He is eternally joyful. God is joyful in Himself. Ang Diyos po ay nagagalak sa Kanyang sarili. Siya po ay nagagalak before He created the world. And He was joyful after He created the world. Ang Diyos po ay nagagalak sa Kanyang sarili. Ang Diyos po ay nagagalak bago niya nilikha ang sanlibutan ng mundo. At Diyos ay nagagalak matapos niya likhain ang mundo. Sabi po ng Genesis chapter 1 verse 31, God saw all that He had made and it was very good. So ang Diyos po ay nagalak sa Kanyang creation. God rejoices in our salvation. Ang Diyos po ay nagagalak nung tayo po ay nakakilala sa Kanya. Sa bawat kaluluwang tumatanggap sa Panginoon, tumatalikod sa kasalanan, lumalapit sa Diyos. Ang sabi ng Bible, ang Diyos po ay nakakaroon ng sobra-sobrang kagalakan. Luke chapter 15 verse 10. In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angel of God over a sinner who repents. Sabi po dito, there is a rejoicing in the presence of angels of God over one sinner who repents. Isa lamang pong kaluluwa ang magsisi at lumapit sa Panginoon. Sabi po ng Biblia, yung mga anghel sa langit ay galak na galak. Maging ating pong Panginoon sa bawat kaluluwa nung tumatalikod sa kasalanan at lumalapit sa Panginoon, galak na galak po ang ating Panginoon. Kaya ang utos sa atin, share the word of God. Amen. Nung tayo po born again, galak na galak po ang ating pong Panginoon. So what the Bible says about joy in God, God is the fountain of all joy. Ang Diyos po ang bukal ng lahat ng kagalakan. Letter B, God desires to share His joy with us. Ang nais po ng Panginoon ay ibahagi, i-share yung kagalakan sa atin. Ang Diyos po ay hindi po sa selfish. Hindi po siya makasarili at gusto niya lamang sarili niya yung kagalakan niya, kundi ang kanyang desire, ito po ay ibahagi sa atin, i-share yung kagalakan sa atin. Sabi po ng Luke chapter 2 verse 10, But the angels said to them, Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Ang sabi po ng angel dun sa mga pastor, Do not be afraid. I will bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is Messiah the Lord. Jesus is our joy. Jesus po yung ating kagalakan at yung kagalakan yan ay ibinahagi po sa atin. Kaya isinugo po ng Diyos si Kristo dito sa lupa para matay sa atin sa krus ng Kalbaryo. So po yung ating kagalakan, kaya isinugo ng Panginoon ang ating pong Panginoong Yesu Kristo. Sabi po ng John 15:11, I have told you this so that my joy may be in you and your joy may be complete. Ulitin po natin. Sabi po ng Jesus, I have told you this that my joy may be in you and your joy may be complete. Sabi niya, sinasabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay sumasa inyo at upang makumpleto ang inyong kagalakan. Ibig sabihin, Jesus' joy is in us. Yung kagalakan po ni Kristo nasa atin. Joy is meant to be shared. Ang kagalakan ay sinadya po para ibahagi po natin. Yung kagalakan po ng Diyos nasa atin, ibinahagi sa atin. Kasi si Kristo po yung kagalakan, ibinahagi sa atin. At yung pong kagalakan, yun po ibinahagi sa atin, hindi para ating sarili nila. Responsibilidad natin na yung kagalakan naranasan natin sa Panginoon, ibabahagi po natin sa ating pong kapwa.
Amen. Meron pong kasabihan, there is an old proverb. Sabi po, asaro share is asaro half. Ang kapigatiang ibinahagi, yung kapigatian hahati. Parang ganito. Ulitin po natin. Asaro share is asaro half. Ibig sabihin, kapag ikaw ay may kapaghatian at ito po ibinahagi mo sa iyong kapwa, yung kapaghatian nararanasan mo na babawasan, naging kalahati na lang kasi isiner mo sa iyong kapwa. Naintindihan po ba natin? Ulitin po natin. Kapag tayo po merong kalungkutan, kapaghatian nararanasan at isiner po natin to sa ating kapwa, yung kapaghatian, kalungkutan nararanasan, nababawasan ng kalahati na lang. Subalit, joy share is double joy. Pero ang kagalakan, kapag ibinahagi mo, hindi po nababawasan. Kapag ibinahagi po natin kagalakan sa ating kapwa, nadodoble po ito. Nadodoble yung ating kagalakan sapagkat yung kagalakan na nasa atin, ibinahagi po natin sa ating kapwa. At yung kapwa na natin binagian, magkakaroon din po siya ng kagalakan. So, double joy. Amen. We increase our joy when we share it to others, with others. Nadodoble po. Lahat po tayo may kagalakan galing sa Diyos. So kung gusto po natin madoble, mapuspos tayo ng kagalak, ibahagi po natin yung kagalakan na yan sa ating pong kapwa. Yung kagalakan naranasan natin sa Panginoon. Yung kabutihan ni Lord na naranasan natin, na nagbigay ng kagalakan sa atin, ishare po natin sa ating kapwa. Ang Diyos po, God does not increase His joy when He share it because He is already full of joy. Ang Diyos po, kapag ibinahagi sa atin yung kanyang kagalakan, hindi na po nag-i-increase yung kagalakan niya. Sapagkat siya po ay puspos na ng kagalakan. But when God shares His joy with us, the joy is still increased for He increased our joy. Ayun. Kapag ibinahagi po ng Diyos yung kanyang kagalakan sa atin, yung ating pong kagalakan ay nadodoble. God desires to share His joy with you, with me, and with us. It is our responsibility na yung joy na naranasan po natin, ibahagi po natin sa ating pong kapwa. Huwag po natin sarilinin. Nauluhan po ba natin? Joy is meant to be shared. Si Kristo nga, hindi po itinakaw yung kagalakan, hindi ibinahagi sa atin. Yung Diyos, ibinahagi sa atin, pinadala si Kristo, sapagkat si Kristo, yung ating pong kagalakan. Amen. So what the Bible say about joy in God? God is the fountain of all joy. Ang Diyos ang bukan ng lahat ng kagalakan. Hindi po yung kagalakan na kukuha natin sa mundo. Yun po yung akala kasi ng maraming tao eh. Yung kagalakan na pansamantala. Na ibinibigay ng pera, pansamantala lang po yung kagalakan na yan. Na ibibigay ng mga kalayawan ng buhay, pansamantala yan. Nawawala yan. Pero yung kagalakan galing sa Panginoon, permanente po yan. Eternal. Hindi kayang gibain ang anumang bagay na mararanasan po natin. Amen. God is a fountain of all joy. God desires to share His joy with us. At ibinahagi na po natin. Number 3, how Jesus displayed the fruit of joy in His life. Sa buhay po ni Kristo dito sa lupa, Kanya pong i-display, ipinakita yung bunga ng kagalakan dito po sa Kanyang buhay nung nasa pinasa lupa. The Bible shows us how Jesus displayed the fruit of joy in His life. Sa Luke, pag binasa po natin Luke 10:21, describe Jesus as full of joy through the Holy Spirit. Pag binasa po natin Luke 10:21. Sa Luke chapter 15 verse 5, describe Jesus as a good shepherd who goes after the lost sheep, and when he finds it, he joyfully put it in his shoulder. Amen. Pinakita po dito sa Jesus nung nawawala po yung kanyang isang tupa, hinanap po niya at nung kanyang nasumpungan, ilagay niya po sa kanyang balikat at punong-puno po siya ng kagalakan. John 17:13. I am coming to you now, but I say these things while I still in the world, so that you may have the full measure of my joy within them. Yung po ang gusto ng Panginoon, maranasan natin. Yung full joy, yung kapuspusan ng kagalakan na galing po sa Kanya. Hebrews 12:2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Maginoong si Kristo po, Jesus expressed perfect joy throughout His earthly life. He was full of joy through the Holy Spirit. He rejoiced and continued to rejoice every time a person is saved. At siya po, ang sabi po dito sa Hebrews 12, maging sa cross ng Kalbaryo. Nagkaroon po siya ng kagalakan, sabi po natin, basahin po ulit natin,
Hebrews 12:2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before Him, He endured. Kanya po napagtiisan yung kamatayan sa krus ng Kalbaryo dahil po doon sa kagalakan. Kagalakan na alam po niya na yung kanyang kamatayan magbibigay ng kaligtasan sa buong sangkatauhan. Kaya mismo sa krus ng Kalbaryo na ando po yung kagalakan ng ating pong Panginoong Kristo. John 17:13, Jesus prayed that the full measure of joy would rest upon us. Yun po ang gusto ng Panginoon. Na yung puspos, kapunuan ng kanyang, yung punong sukat ng kanyang kagalakan ay manahan, mamahinga sa ating pong mga buhay. He expressed joy even in going to the cross. Sinabi po natin kanina. He expressed joy even in going to the cross to suffer and die for our sin. Wala po tayong makikita sa kasaysayan na isang tao namatay sa kanya, yung isang taong pinatay, pagkatapos mayroong kagalakan. Wala po. Wala pong taong nakaranas na kamatayan talagang binitay siya, electric chair, firing squad, o ano mong ginawa sa ipinako sa krus, sino mang tao. Wala pong tayong makikita na nagkaroon ng kagalakan. Pero si Jesus Christ, He expressed joy even in going to the cross to suffer and die for our sins, sapagkat alam po niya yung kanyang kamatayan. Kaya may kagalakan po siya sapagkat alam niya yung kanyang kamatayan magbibigay ng kaligtasan sa sangkatauhan. Magbibigay ng kaligtasan sa taong maniniwala, tatanggap sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Kaya meron po siyang kagalakan na handa po niyang ibigay, isakripisyo ang kanyang buhay. Meron siyang kagalakan sapagkat alam po niya ang tanging kamatayan lamang po niya ang magbibigay ng kaligtasan sa sangkatauhan. Amen. Jesus Christ certainly displayed the fruit of joy in His life. What the Bible says about joy in God, God is a fountain of all joy. Ang Diyos po ang bukal ng lahat ng kagalakan. Amen. Number 2, God desired to share His joy with us. And Jesus displayed the fruit of joy in His life. Kanya pong ipinakita yung pong kagalakan sa buong buhay niya dito sa lupa. Good evening po kay Soyla Suma. Good evening kay Arlene sa Sorbona. Sorry, Sister Arlene. Good morning. Good evening kay Pastor Ellen. Praise the Lord. So, amen. So, yun po sinasabi ng Bible about joy and God. Amen. Number 2, gusto pong ating makita o pag-aralan yung ano po ang sinasabi ng Bible about joy and happiness. So, Romans number 2, joy and happiness. Kagalakan at kaligayahan. Kailangan po natin makita kung ano ang sinasabi ng Bible about joy and happiness. Sapagkat ang joy and happiness, hindi po silang magkatulad. Magkaibang bagay po sila. Kasi minsan nakukumpuse po tayo na ang ating inisip na ang kagalakan at ang kaligayahan ay magkapareho, isa lang. Magkaiba po yan. They are both positive emotion, but we also need to understand their differences. Pareho po silang yung pong happiness, yung pong joy, parehong positive emotion. Pero kinakailangan makita po natin yung pagkakaiba po nila. So letter A, joy is not dependent on circumstances. Yung kagalakan galing sa Panginoon, hindi nakadepende sa mga circumstansya ng buhay. Amen. The biggest difference between joy and happiness is joy is not dependent on circumstances. Hindi nakadepende sa mga circumstansya. Hindi nakadepende sa mga problema. Pero ang joy, ang happiness, dependent po yan sa mga circumstansya. Tayo po'y masaya kapag mayroong magandang bagay na nangyari sa atin. Amen. We are happy because certain things happen to us. Ibig sabihin, ang kaligayahan nakadepende sa circumstansya. Pag pinagpala ka, may nangyari sa pinagpala ka, masaya ka. You are happy, di ba? Kapag na-promote ka, masaya ka. Because happiness depends on circumstances. But joy is not dependent on circumstances. Ang kagalakan, hindi po yan nakadepende sa mga circumstansya. Miski meron tayong problema, ano man nararanasan natin, hindi po apektado yung kagalakan galing sa Panginoon. Permanente po yan. Hindi nakadepende yan sa mga circumstansya. Kaiba po ng happiness. Ang happiness nakadepende sa circumstansya. Masaya ka kapag may nangyari mabuting bagay sa iyo.
Pero malungkot ka na kapag mayroong masamang bagay na nangyari sa'yo. So, ang happiness depends on circumstances. So, the word happy literally means how you feel when good things happen to you. Yun po yung literal na kahulugan ng kaligayahan. Yung nararamdaman mo kapag may mabuting bagay na nangyari sa'yo. Tayo po ay masaya kapag may mabuting bagay na nangyari sa'yo. Pag napromote ka, masaya ka. Di ba? Pag pinagpala ka, masaya ka. Pag ikaw ay pinagaling sa sakit karamdaman, masaya ka. When good things happen to us, we are happy. But we are sad when bad things happen to us. Amen. Sapagkat ang kaligayahan, ang happiness yan po ay nakadepende sa circumstansya. At hindi pwedeng maging masaya tayo at malungkot at the same time. Pwede ba yun? Masaya ka pagtapos malungkot ka. Hindi pwedeng magkasabay. Pag masaya ka, masaya ka. Pag malungkot ka. Hindi pwedeng masaya ka at malungkot ka at the same time. Hindi po mangyayari yan. Malamang po, naranasan po natin yan. Naranasan mo ba na masaya ka? Pagkatapos malungkot ka? Hindi po, di ba? Pag malungkot ka. Pag masaya ka, masaya. Hindi pwedeng malungkot ka at masaya ka at the same time. Pero, we can be sad and joyful at the same time. Yun po yung kakaibahan ng happiness at saka po ang joy. Ang happiness, hindi ka pwedeng masaya at malungkot at the same time. Joy, you can be sad and joyful at the same time. Halimbawa, ganito. Halimbawa, meron tayong mahal sa buhay na kinuha na ng Panginoon. Siyempre, malungkot ka. Di ba? Pero meron kang galakan deep inside sapagkat alam mo na sa pupunta sa piling ng Panginoon. So, pwede kang magalak at malungkot at the same time. Halimbawa, nanliligaw ka pagkatapos binasted ka ng nililigawan mo. Natural. Ikaw po ay malulungkot, pero at the same time, meron kang kagalakan sapagkat alam mo merong ibibigay na mas maganda ang Panginoon sa iyo. Di ba? Natanggal ka sa trabaho, siyempre malulungkot ka. Pero meron kagalakan deep inside sapagkat alam mo merong ibibigay na mas magandang trabaho ang Panginoon sa atin. So, hindi pwedeng masaya ka at malungkot at the same time, but we can be joyful and sad at the same time. Because joy is not dependent on circumstances. Happiness depends on circumstances. Habakuk chapter 3 verse 17 and 18. Ito mong sinasabi. Though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crops fail and fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stall, sabi po sa verse 18, yet I will rejoice in the Lord, I'll be joyful in the Lord my Savior. Ang sabi po sa Tagalog, bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang ubas, kahit na naantala ang pamumungo ng olibo at walang anihin sa mga bukurin, kahit na namatay lahat ang mga tupa at nawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos ang magliligtas sa akin. Habakuk was joyful in God despite all the bad things happened to him. Miski walang aanihin, miski namatay yung mga baka, namatay yung mga inaalagaan niya, walang aanin sa bukid. Pero ang sabi niya, still I will rejoice in the Lord, my Savior. Habakuk was joyful in God despite all the bad things happened to him. Habakuk joy was not dependent on circumstances. Amen. Ito po yung makikita rin natin kay Paul. 2 Corinthians chapter 7 verse 4. Sabi po ni Paul, I am greatly encouraged in all our troubles, my joys no bounds. Sabi po sa Tagalog, sa kabila ng lahat naming tiisin, ang nadarama ko'y kaaliwan at umumapo na puso ko ng kagalakan. Napakarami niyang naranasan, sabi lahat ng pagtitiis, pero ang kanyang puso punong-puno ng kagalakan. Ang buhay po ni Paul punong-puno ng trials, punong-puno ng troubles ang kanyang buhay, pero ang kanyang puso punong-puno po ng kagalakan. Yun po yung gusto ng Diyos na makita sa atin. Tayo po binumanan ng palataya, buhay po natin ay spiritual warfare. Talaga pong may digmaan between good and evil. Nung tayo po na-born again, tinanggap natin si Kristo as Lord and personal Savior, nag-declare po tayo ng total war against Satan and his cohort.
So may digmaan. Di ba? Nakakaranas tayo. Marami po tayong nararanasan sa ating buhay. Pero bilang mananampalatay, ang gustong makita ng Panginoon, bagamat yung buhay natin punong-puno ng pagsubok, yung buhay natin punong-puno ng troubles, pero ang puso natin dapat punong-puno ng kagalakan. Sapagkat yung kagalakan, hindi po nakadepende sa sirkumstansya. Hindi, yung kagalakan natin, galing sa Panginoon yan permanente yan Hindi pwede mawala yan dahil may nangyari sa'yo. Hindi pwede mawala yan sapagkat ano man ang nararanasan natin. Sapagkat yung kagalakan yan, bigay ng Espiritu Santo na nananahon po sa atin. Permanente po. Hindi nakadepende sa anumang sirkumstansya ng buhay. Ang sabi po ni Paul, 1 Thessalonians 5:16-18, be joyful always. Pray continually. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ang sabi po ng Bible sa binasa natin, we are to be joyful always in all circumstances. Kagalakan sa lahat ng sirkumstansya. In good times or in bad, we can be joyful and give thanks because joy is not dependent on circumstances. Mabuting bagay, masamang bagay, anumang bagay nararanasan natin, we can be joyful because joy is not dependent on circumstances. Hindi po nakadepende yan sa mga sirkumstansya. Hindi kayang alisin ng sirkumstansya ng buhay yung kagalakan galing sa Panginoon. Bunga po kasi yun Bunga ng Espiritu Santo, the fruit of joy. Yung banal na Espiritu na nananahan sa atin, hindi kayang nakawin ng kawayan. Amen. Joy is not dependent on circumstances because joy is dependent on the Holy Spirit which is in us. Hindi nakadepende sa circumstances, nakadepende sa banal na Espiritu na nananahan sa atin, nakadepende sa ating personal at yung pong ating malapit na relasyon sa Panginoon. Doon nakadepende yan So paano mo mananaka? Paano mo mawala? Nakadepende sa banal na Espiritu nasa atin, nakadepende sa ating personal relationship sa ating pong Panginoon Kristo. When we are filled with the Holy Spirit, we will be full of joy. Kapag tayo po'y napuspos ng Espiritu Santo, natural, mapupuspos tayo ng kaganakan. Ibig na sabihin, kapag tayo po ay, if we are not full of joy, ibig sabihin, kapag tayo po hindi puspos ng kaganakan, ibig lang sabihin, hindi tayo puspos ng Espiritu Santo. Kapag tayo po puspos ng Espiritu Santo, mapupuspos tayo ng kagalakan. Joy is different from happiness. Pero sa Paul, joy is not dependent on circumstances. Amen. Number 2, joy is a decision we make. Ang kagalakan niya po yung desisyon na natin. Mamimili ka. It's a choice. Choice to be joyful. Happiness is something that happens to you. The joy is a decision we make. Ang kaligayahan, isang bagay na nangyari sa atin. May mabuting bagay na nangyari sa atin. Naging happy ka. But joy is a decision we make. Psalm chapter 32 verse 11. Rejoice in the Lord and be glad. You righteous sing all you who are upright in heart. Sabi po ng Philippians 4:4. Rejoice in the Lord. Always I will say it again, rejoice. So God tell us to rejoice in Him. So inutos ng Panginoon na tayo po yung magalak sa Kanya. God command us to rejoice in Him always. Inuutos ng Panginoon. Hindi po ni-request. Hindi po ni-request ng Panginoon. Kundi inuutos niya to rejoice in Him always. Wala pong pwedeng magsabi sa atin na tayo ay maging masaya o marungkot. Wala pong pwedeng magsabi niya. Hindi pwedeng sabihin ng kapwa, maging masaya ka o marungkot ka. Hindi po. But joy is a command. Ang pagiging happy, hindi po command yan Yan ay nakadepende sa circumstansya. But joy is a command, which means we can choose to obey or not. Sabi ng Panginoon, be joyful always in all circumstances. Inuutos po ng Diyos na magalak tayo sa lahat ng pagkakataon. Utos. So, ibig sabihin, mamimili tayo. We have to choose to obey or not obey. Amen. Utos niya, maging magalak tayo. So, ang kagalakan, ito po yung choice natin. Choice mo, unutos na pa na maging magalak ka, di sumunod ka, magiging magalak ka. Obey or not to obey. Habakkuk chose to rejoice in the Lord despite his circumstances. Even Paul chose to rejoice in the Lord always despite all the trouble he had experienced. Hallelujah. Yun po yung yun po yung bentahe o advantages natin bilang mananampalataya. Yung kagalakan, yung bunga ng Espiritu nasa atin, yung pag-ibig ng Diyos, yung kagalakan ng Diyos nasa atin.
Sa kabila ng napakarami nating nararanasan, na andun pa rin po yung kagalakan. Minsan po yung nangyayari sa ating kapaligiran. Pag ating pong papansinin yung nangyayari sa ating gobyerno, talaga namang kung ikaw ay hindi Kristiyano, talagang mawala yung kagalakan mo. Di ba? Kasi nakikita mo, ano ba nangyayari sa aming bansa, sa mga leader natin? Kaya bagamat gano'n ang nangyayari, mayroong kagalakan na andun pa rin. Sapagkat alam natin, God is in control. Sapagkat yung kagalakan, maaaring nalulungkot tayo. Kasi nga, ang kalungkutan, nakabase sa circumstance. Di ba? Pero yung joy, hindi po nakabase sa circumstance. Ano man nangyayari sa ating mundo, yung mga leader man natin ay nag-aaway-away, yung mga leader man natin ay hindi maganda yung ginagawa, pero hindi nakabase dito yung ating kagalakan. Nananatili yung kagalakan ng Panginoon sa atin sapagkat alam natin, God is in control. Amen. Praise the Lord. Letter C, joy comes from knowing and trusting the Lord. Ang kagalakan ay nagmumula sa pagkilala at pagtitiwala sa Panginoon. Ang tanong, how can we choose to be joyful when things around us are bad? Paano tayo magkakaroon ng kakayaan piliin na maging magalak, magkakaroon ng kagalang kapag yung mga bagay nangyayari sa ating paligid ay masama? Sabi po ng Psalm chapter 5 verse 11, but let all who take refuge in you be glad. Let them ever sing for joy. Spread your protection over them, that those who love your name may rejoice in you. We can choose to be joyful even when things around us are bad because God is our refuge. Siya po yung ating kanlungan. Miskin masama yung nangyayari sa ating kapaligiran, we can be joyful because God is our refuge. Siya yung ating kanlungan, siya po yung ating kabulihan. Sabi po ng salmista, Psalm 46 verse 1, God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. Joys come from knowing and trusting the Lord. Pagkilalang-kilala po natin ang Diyos, kapag tayo nagtitiwala sa Diyos, doon po bubukal yung kagalakan na nagbubula po sa Panginoon. Pero hindi natin kilala si Lord, hindi tayo nagtitiwala sa Kanya, wala talagang kagalakan. Pero pag kilala natin si Lord, yung Diyos na pinaglilingkuran natin, at tayo pinagtitiwala sa Kanya na buong puso, buong kalwa, doon po yung bubukal yung kagalakan sa ating buhay na maibabahagi po natin sa ating kapwa. At yung kagalakan na makikita po ng kapwa natin, mapapansin yung kagalakan. Hindi natin pwedeng itago. Kasi yung kasiyahan, pwede mong iba, miski kunyari tumatawa-tawa, pero marungkot, di ba? Pero yung kagalakan sa atin, hindi mo pwedeng pekiin yan. At lalabas, makikita sa ating pong pagkatao yan. Yung kagalakan galing sa Panginoon. Amen. Joy comes from knowing and trusting the Lord. Psalms 105 verse 3, let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Kaya mo, yung puso na humahanap sa Panginoon ay magalak. Joy comes not from pursuing happiness but from seeking the Lord. Ang kagalakan ay nagmumula, hindi yung hinahabol natin yung kaligayahan, kundi yung hinahanap natin ay walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Joy comes from knowing and trusting the Lord. James chapter 1 verse 2 to 3. Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that your testing of your faith develop perseverance. Kapag atin pong kilala pag atin pong alam yung kabutihan ng Diyos, at tayo nagtiwala sa kapangyarihan ng Diyos, we can rejoice even in the midst of fiery trial. Amen. Kaya sabi po dito, consider it pure joy, my brother, whenever you face trials of many kinds. Kapag atin pong alam, o kilala natin, o na-experience natin yung kabutihan ng Diyos, at nagtiwala tayo sa kanyang kapangyarihan, we can rejoice even in the midst of fiery trials of life. So joy and happiness are very different from each other. Happiness is temporary, but joy is permanent. Ito sinabi natin. Ang kaligayahan, hindi po permanente yan. Ang kaligayahan, nakadepende sa circumstance. Ang kaligayahan, ito nararamdaman natin kapag may magandang bagay nangyari sa atin. Pag may magandang bagay nangyari sa atin, maligaya tayo. Pero pag masamang bagay nangyari sa atin, hindi na tayo masaya. Diba? So, hindi po permanente, but joy is permanent. Permanente po yan.
hindi kayang nakawin. Kaya minsan nagtataka ka eh. Sa kabila ng nangyayari sa ating kapaligiran, maging sa ating pong bansa, apektado po tayo. Iba ng hindi mananampalataya, talagang parang nawawala na ng pag-asa. Ano ba mangyari sa bansa natin? Bakit ganito yung mga leader natin? Pero tayo bilang mananampalataya, deep inside, bagamat gano'n nangyari, deep inside, meron kang kagalak sapagkat alam po natin, God is in control. Kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. At ang bansang Pilipinas is a blessed nation of the Lord. Merong plano ang Lord sa bansang Pilipinas. Kaya miski ang nakikita po natin parang hindi maganda, yung mga leader natin ay hindi namumuhay by example, pero meron tayong kagalak sapagkat alam natin isang araw aayusin ng Lord ang bansang Pilipinas. Isang araw ang Pilipinas gagamitin ng Panginoon sa huling panahon. Amen. God is in control. Happiness goes up and down with circumstances. Yung katotohanan. Bumababa, tataas sa circumstances, but joy is constant. Ang joy po ay constant yan, hindi nagbabago yan. May problema ka, wala yung joy mo, hindi nagbabago. Permanente, constant. Happiness is dependent on things. Joy is found in the Lord. Joy is not dependent on circumstances. Joy is the decision we make. Joy comes from knowing and trusting the Lord. Hallelujah. Ang tanong, paano tayo lalago sa kagalakan? Meron na pong joy na nasa atin eh. Kasi yung bunga ng Spirit, meron pong banal na Espiritu na nasa atin eh. Bahagi ng bunga ng Espiritu Santo yung joy. The fruit of joy, nasa atin eh. Kinakain yung joy niya yan, palaguin po natin. Amen. Binigay sa atin, palaguin po natin joy. How to grow in joy? Growing in joy. Paano natin papalaguin yung kagalakang nasa atin? Number 1, remember our salvation. Alalahanin po natin yung ating kaligtasan. First of all, remember our salvation. Sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 89, you are filled with an inexpressible and glorious joy, for you are receiving the goal of your faith, the salvation of your soul. Hindi maipaliwanag na kagalakan na nararanasan natin nung tayo maligtas. Kapag naalala po natin yung ating kaligtasan, hindi pwedeng hindi ka mapuspos ng kagalakan. Amen. Kaya ang utos sa atin, ang command ni Lord, remember always our salvation. Kapag inaalala po natin, hindi pwedeng hindi tayo mapupos ng kagalakan. Bakit po? Sapagkat ibinigay sa atin yung kapatawaran ng kasalanan. Pinatawad tayo ng ating kasalanan, past, present, and future. Pinatawad tayo sa ating nakalipas na kasalanan. Pinatawad tayo sa present sin. Pinatawad tayo doon sa mga kasalanan. Hindi pa natin pinatawad na tayo ng Panginoon. Dinala na yan sa krus ng Kalbaryo. Binigyan po tayo ng free gift of eternal life. Bakit hindi ka mapupuso ng kagalakan? Binigyan tayo ng free gift of eternal life. Binigyan po tayo ng magandang kinabukasan ng bagong buhay. Change life, yung buhay natin bulok dati, binago ng Panginoon. 2 Corinthians 5:7, if anyone is in Christ, he is a creation, all things pass away, behold, all things are new. At binago yung destinasyon po natin. Ang destinasyon po natin, impyerno, hell. Pero nung na-born again tayo from hell to heaven. Ang sabi po ng Colossians 1:13, God has translated us from the kingdom of darkness and translated us to the kingdom of His dear Son. Mula sa karayan ng kadilim, inilipat tayo sa kanyang kamanghamangang kaliwanagan. Ang destinasyon po natin lahat, impyerno. Nung tayo po na-born again, may nag-share ng work at tinagap natin from hell to heaven. Kaya pag lagi po natin inaalala yung ating kaligtasan, magbibigay po ng kagalakan sa atin. Yung alalahanin mo yung buhay mo dati. Lahat po tayo, may kanya-kanyang karanasan. Pag-aalalahan natin yung buhay natin dati, dating ganito tayo eh. Tapos binago ka ng Panginoon. Dati yung buhay mo walang direksyon, binigyan ng Diyos ng direksyon. Dati mo yung buhay mo walang plano, pero ngayon nagkaroon ng plano, gawa ng Panginoon. Dati ang ating destination, impyerno, ngayon langit. Di ba? So yun na yung nagbibigay ng kagalakan po sa atin. Kagalakan hindi kayang nakawin ng ating pong kaaway. Amen. Remember our salvation. Sabi po ng Isaiah 12:3, with joy you will draw water from the wells of salvation. Amen. Alalahanin po natin. Kailan ba tayo na-born again? Ako po yung na-born again, August 18, 1989. Ilang taon na? Tagal na po no.
August 18, 1989. Lagi ko pong inaalala, lagi ako nagpapasalamat. Lord, maraming salamat nung araw na ako po'y tumanggap doon. May nagbahagi ng salita mo sa akin. Binago mo yung buhay ko. Mula sa buhay na bulok, binago mo. Mula sa buhay na walang direksyon, binago mo. Mula papuntang impyerno, papunta ng langit, Panginoon. Yun po yung nagbibigay ng kagalakan sa atin. Kaya huwag po natin kakalimutan, alalahanin po natin lagi yung ating kaligtasan. Number 2, to increase our joy, be grateful for God's many blessings. Maging mapagpasalamat po tayo sa napakaraming pagpapala ng Panginoon. Count our blessing and be thankful. Bilangin po natin yung ating pong, yung mga blessing at maging mapagpasalamat po tayo. Amen. Huwag natin bilangin yung problema. Binibilang po natin yung problema eh. Binibilang natin mga nararanasan. Kasi pag binilang mo yung mga nararanasan mo, mawala yung kaganakan. Meron nga pong isang bata, sabi ng bata, ano kaya una kong bilangin? Yung pagpapala o yung mga problema? Sabi ng bata, uunahin ko na yung blessing. So binilang ng bata, yung napakaraming blessing niya, habang pinibilang niya, nawala na sa isipan niya yung problema, nawala na yung problema sa isipan. Kasi napakaraming blessing. Amen. Count our blessing. Every gising is a blessing. Di ba? Pag-gising mo lang, blessing na yan eh. Pasalamat tayo sa Panginoon. Psalm 118 verse 24. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Ito yung araw na ginawa ng Diyos, kaya magalak tayo. Sabi po ng what the Psalm say, this is the day to rejoice. Ito yung araw para tayo po yung magalak. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice. Itong araw na ito, ginawa, magalak po tayo. Hindi bukas. Ang marami pong tao ang lagi namumuhay someday. Bukas na lang ako magiging magalak. Pag umayos ng buhay, saka magagalak ako. Ang sabi naman, this is the day that you made. We will rejoice and be glad. This is the day to rejoice. Hindi po bukas, ngayon na. This is the day to rejoice. Kapag tayo po nabigo na mag-rejoice ngayon, mamimiss po natin yung this day to rejoice. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Ito yung araw na ginawa ni Lord. Let us rejoice and be glad in it. Pag-gising mo lang, blessing na po yan. Every gising is a blessing. Pasalamatan po natin. Ecclesiastes chapter 3 verse 13. That everyone may eat and drink and find satisfaction all this time. This is the gift of God. Pag binasa po, sino po nakabasa na ng Book of Ecclesiastes? Pag binasa po natin ang Book of Ecclesiastes, lagi natin mababasa, life is meaningless. Ang buhay ay walang kahulugan. Ang Ecclesiastes, ito po yung minsan ay napakahirap na librong maunawaan. Pero pwede po nating isuma o suma total sa yung buong timpo ng Ecclesiastes, 2 sentence lang. Mahirap unawain, pero pag binasa mo, pwede nating isuma ang buong team ng Ecclesiastes sa 2 sentence. Ano yung 2 sentence? Number 1, when we leave God out of the picture, life is meaningless. Ulitin po natin. When we leave God out of the picture, life is meaningless. Ibig sabihin, kapag wala tayong Diyos sa puso, talaga wala pong kahulugan ng buhay. Pag wala pong Diyos sa ating puso, wala tayong personal na relasyon sa Panginoon, hindi natin inuuna ang Diyos, walang pakialaman, kung baksa na wala akong pakialam sa Diyos, ay talaga pong meaningless ang buhay. Wala pong kahulugan ng buhay natin kung walang Diyos sa buhay po natin. When we leave God out of picture, life is meaningless. But when we receive life as a gift from God, we will be filled with joy and satisfaction. Pero kung atin pong tatanggapin na yung buhay ay regalo ng Diyos, we will be filled with joy and satisfaction. Mapupuno po tayo ng kagalakan kapag tinanggap po natin yung buhay natin ay regalo po ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Nakakalungkot lamang po sapagkat marami po sa atin ang napakagaling magbilang ng mga trouble, mga problema. Di ba? Yun minsan ang binibilang eh. Count our blessing. Yung pong mga tao na walang ginawa kundi bilangin yung problema niya, bilangin, yung may atraso sa kanya, eh hindi nakapagtataka pag wala po siyang kagalakan. Okay. Umpisan po natin, pagising natin, Lord, maraming salamat, blessing ito, Panginoon. Pagising mo, meron kang makakain, pagising may pamilya ka, blessing yan eh. Bilangin natin yung blessing natin.
Pag natin bilangin yung mga nararanasan natin, hindi po matatapos yan. Hanggang naandito sa lupa tayo, may mararanasan tayo. So, simulan mo na from the very beginning. Sabi ng Bible, God has chosen us in Christ before the foundation of the world. Bago pa nilikha ang sanlibutan, tayo po'y pinili ni Lord. Lord, maraming salamat. Ibig sabihin, hindi pa pala ako pinapanganak, hindi pa pinapanganak yung akin ninuno, pinili mo na ako before the foundation of the world. Yun po'y magbibigay ng kagalakan sa atin. Be grateful for God's many blessings. Pagkatapos po natin makinig ng sermon mamaya, pag nag-iisa ka na, mag-meditate ka, bulay-bulayin mo, lahat ng blessing Lord at magpasalamat mo tayo. Maging yung pagsubok ng buhay, blessing ni Lord yun eh. Yung problema, blessing ni Lord yan. Ginagamit ni Lord para mahubog ang buhay natin. Yung ating karakter. Lahat ng nararanasan natin, hindi po aksidente yan. Yan po'y pinahintulot na maranasan natin sa gusto ng Diyos na meron na mahubog yung karakter natin. Kaya blessing po yan. May pagsubok sa buhay, blessing po yan. Natanggal sa trabaho, blessing po yan. Kasi gagamitin po ni Lord para mahubog yung karakter natin bilang mananampalataya upang tayo po'y magamit ng ating pong Panginoon Diyos. Wala pong sinasayang si Lord sa ating buhay. Ano man nararanasan natin, ginagamit ni Lord para matupad yung kanyang layunin sa ating buhay. Be grateful for God's many blessings. Count our blessing. Another, para po mag-grow yung ating pong joy, meditate on God's word and obey it. Pagbulay-bulayin po natin ang salita ng Diyos at pagkatapos sundin po natin. Psalms 19 verse 8. The precept of the Lord are right, giving joy to the heart. Sabi po nung may sulat ng awit, ang iyong mga utos ay tama, nagbibigay ng kagalakan sa aking puso. Yun po yung katotohanan. Kapag tayo po yung nagbabasa ng Bible, ipinapamuhay natin yung salita ng Diyos, sinusunod natin yung ating binabasa, hear and obey, yun po yung magbibigay ng kagalakan. Sabi dito, the precept of the Lord are right, giving joy to the heart. Psalms 119 verse 14, sabi po dito. Sabi ni Haring David, I rejoice in following your statutes as one rejoices in great riches. Sabi niya, ako'y nagagalak sa pagsunod sa iyong mga utos, katulad ng kagalakan ng mga tao sa kayamanan. Yun po yung katotohanan. Kapag tayo po ay sumusunod sa salita ng Diyos, tayo po ay masunurin sa Diyos, yung kagalakan, mag-uumapaw po sa atin. Amen. Sabi po ng Psalms 119 verse 111, your statutes are is my heritage forever. They are the joy of my heart. Yung iyong mga utos, yung ay pamana sa akin, ito yung nagbibigay kagalakan sa aking mga puso. Yung po ang katotohanan. Yung pong salita po ng Diyos. Yan po ay pamana sa atin. Heritage, treasure, precious treasure ng Panginoon binigay sa atin. At yan po yung nagbibigay ng kagalakan sa ating mga puso kapag atin pong ipapamuhay, kapag atin pong susundin. Don't just read God's word and put it away. Read it and meditate on it and do what it says. Amen. Hindi po, wala pong blessing sa basa lang ng basa ng Bible. Read the Bible and obey. Hear and obey. May napakinggan ka, sundin mo. May binasa ka, gawin mo. Doon po yung blessing. At yun po yung magbibigay ng kagalakan sa atin. We will grow in joy as we meditate on God's word and obey it. Another, para po tayo mag-increase din at worship and praise. Mag-spend po tayong pagsamba-sambahin po natin at purihin po natin ang Panginoon. Mag-spend po tayo ng time worshiping the Lord and praising Him not only every Sunday but every day. Hindi lang po every Sunday tayo magpupuri at sasamba sa Panginoon. It must be a lifestyle. Lifestyle. Ibig sabihin, every day nagpupuri ka sa Panginoon. Every day sumasamba ka sa Kanya. Amen. Hindi lang every Sunday tayo umaawit, sumasayaw sa Panginoon. Hindi, it must be lifestyle. Ibig maging estilo na ng buhay natin. Na everyday, pag nananalangin ka, nagpupuri ka sa Panginoon, umaawit sa Panginoon. Di ba? Ganun po yun eh. Everyday, pag tayo po nagde-devotion, nananalangin, umaawit tayo, nagpupuri tayo sa Panginoon, umaawit tayo sa Panginoon. Maging gawin po natin yan. Praise and worship, hindi lang every Sunday. Nakakalungkot, kung tayo po'y bilang mananampalataya, tayo po ay nagpupuri, sumasabang sa Panginoon. Pag every Sunday lang, nakakalungkot. At nakakaya po sa Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon, pong praise and worship lifestyle, estilo na ng ating buhay. Amen. Psalms 100 verse 1 and 2.
Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful song. Do we want to grow in joy? Make a joyful noise to the Lord. Worship Him with gladness. Sing praises to Him. Ito po'y dapat natin gawin. Hindi lamang po sa church tayo sasayaw. Hindi lamang tayo sa church sa kakanta. Hindi lamang tayo sa church tataron. Sa bahay. Every day. Maging lifestyle po natin. At pag yun po yung naging lifestyle natin, yung kagalakang ibinigay ni Lord, lalago po yan. At dahil lalago yan po ilalabas at maibabahagi po na sa ating kapwa. At magiging pagpapala po tayo. Kasi pag nakita ng ating kapwa sa kabila ng marami tayong naranasan, ano yung kagalakan, magiging blessing tayo eh. Kaya pag nag-share tayo ng Word of God, meron pong power. Ang salita po nito sa makapangyarihan, sabi ng Acts 4:12, Hebrews 4:12, the Word of God is quick and powerful, sharper than any bladed sword, piercing even into the bind and asunder of soul and spirit, joy and spirit, discerning of thoughts and intents of thought. Makapangyarihan. At lalo makapangyarihan kapag nakikita na habang ibinabahagi natin, makikita yung kagalakan. Diba? Pag nagsishare ka ng Word of God, naandun yung kagalakan, nakikita nila maging sa oras ng mukha po natin. At yung magbibigay ng kapangyarihan sa salita po ng ating Panginoon. Psalms 122 verse 1, I rejoice in those who said to me, let us go to the house of the Lord. Amen. Sa church, pag tayo sumasamba, nagbibigay po ng kagalakan sa atin. Another, para po tayo mag-grow sa joy, experience the joy of answered prayer. Di ba? Di ba pag meron kayo binalangin sa Panginoon, at sinagot ka, nagkakaroon ka ng kagalakan. Di ba? We cannot experience the joy of answered prayer if we don't pray. Tama po ba? Hindi po natin mararanasan yung kagalakan ng kasagutan ng panalangin kung hindi tayo manalangin. Kung hindi tayo magpe-pray, paano tayo makakaranas ng answered prayer? We can experience the joy of answered prayer if we pray. Sabi ng Bible, pray every day, pray without ceasing. Sabi po ng Psalm chapter 5 verse 23, aking Diyos at Hari, karaingan ko ay pakinggan, sapagkat sa iyo lamang ako nananawagan, sa kinaumagahan o Yahweh, tinig ko'y dinggin, sa pagsikat ng araw, tugon mo'y hihintayin. Hallelujah. We cannot experience the joy of answered prayer if we do not pray. So to experience the joy of answered prayer, we must pray every day. Sabi ng 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Bring our request to God and experience the joy of answered prayer. Sabi po ng Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in everything, every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God which transcends all understanding will guard your heart and mind in Christ Jesus. Experience the joy of answered prayer. So dapat we will only experience the joy of answered prayer if we will pray every day. Amen. Another, para po mag-increase yung joy natin, share our faith with others. Ibahagi po natin yung ating pananampalataya sa ating pong kapwa. Huwag po natin sarilinin. We can grow in faith and joy by sharing our faith with others. Acts 15:3, sabi po dito. They told how the Gentiles has been converted. This news brought great joy to the brothers. Sabi po dito, ibinahagi nila yung salita sa mga Gentile, na born again yung mga Gentile, na convert. Sabi, itong balitang ito ay nagdala ng malaking kagalakan sa mga kapatiran. Yun po yung katotohanan. Kapag tayo po ay nag-share ng pananampalataya natin, share po natin yung pag-ibig nito sa ating kapwa. Pag sila'y tumanggap sa Panginoon, mismo sa atin, mag-uumapaw yung kagalakan. Bakit po? Sapagkat alam natin, itong taong to, destinasyon nito yung impyerno, tumanggap sa Panginoon, maging pupunta sa langit. So yun po yung magbibigay ng kagalakan sa atin. Kagalakan hindi mo kayang ipaliwanag. Totoo po yan. Experience po natin yan. Kapag may isang taong tumanggap sa Panginoon, kami po ay nag-pray and bless, kasama ko mga kalalakihan, yung bang, yung makita mo yung mga hindi mo makilala, lalapit at babahagi mo salita ng Diyos. Pagkatapos sila pa challenge namin tumanggap. Iba po yung kagalakan talaga sa totoo lang. Misa sila nakita ko, yung kagalakan ng Panginoon sumasa kanila eh.
Kasi doon sila nakaring salita ng Diyos, nalaman na mahal sila ng Panginoon. Alam nila na dalawang pupunta ng tao na sila tumanggap sa Panginoon. Sabi ko, ang kaligtasan, dalawa ang Panginoon na. Dalawang pupunta ng langit at ang piyang, mamili ka. So totoo po yan, kapag tayo nagbahagi ng salita, sinan natin ating pananampalataya sa iba, pag sila po yung nakakilala sa Panginoon, hindi natin kaya pala yung kagalakan. At pag may nakabalita, nabalita ng mga kapatiran, tutuwain sila eh. Di ba? Miski tayo. Nabalitaan natin, kapatid na nag-share, may tumanggap, nagagalak eh. Kasi bakit? Alam mo, nagkaroon siya ng kalang, alam mo na mababago ang kanyang buhay. Amen. 3 John 4. I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. All of heaven rejoices when a single sinner is saved. Amen. Sa bawat isang kaluwang naligtas, sabi po, all angel rejoices, all heavens rejoices. Sabi ng Luke 15:10, in the same way, I tell you that there is rejoicing in the presence of angels of God over one sinner who repents. Yung pong host of angels angel from heaven, nagre-rejoice, isang kaluluwa. Kaya napakalaga nga po eh. Huwag natin babaliwalain yung kaluluwa ng tao. Isang kaluluwa lang ang tumilala sa Panginoon. Nagre-rejoice po yung mga anghel sa langit kasama ng Panginoon. Hindi lang sila maging tayo na nag-share ng Word of God. Nagre-rejoice, maging sila po na nabagyan natin, tumanggap sa Panginoon. Hindi natin nakita deep inside, nagkakaroon sila ng kagalakan. Amen. And we will know great joy in our life and we share our faith with others. Yan po itong sinabi natin, yan po ay personal experience po natin. Kapag tayo pinag-share ng Word of God, tumanggap sila, hindi natin kayang ipalawanan yung kagalakan na mararanasan po natin. Panghuli po, how to grow our joy, ask God to develop the fruit of joy in our life. Talingin po natin sa Panginoon na paunlarin yung bunga ng kagalakan sa ating pong mga buhay. Sabi po ng Romans 15:13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Ultimately, joy comes from God and the Holy Spirit, so ask God to develop the fruit of joy in our life. Yung banal na Espiritu, yung pong joy, bunga ng Espiritu Santo eh. Bigay ng Diyos eh. So, hilingin natin sa Diyos na yung bunga ng Espiritu, yung fruit of joy na sa atin, ay ma-develop, mundad, lumago. At alam po natin, kapag yan po ay, alam natin yan po yung kalooban ng Diyos, dahil yan ay kalooban ng Diyos, gagawin po ng Panginoon. Ask God to develop this fruit of joy in our life. Sabi po ng 1 John 5:14, this is the confidence that we have in approaching God, that when we ask anything according to His will, He will hear us. Hilingin po natin sa Panginoon na i-develop yung fruit of joy sa ating pong mga buhay. Hallelujah. As a follower of Christ, we should be a joyful people. Dapat po tayong taong punong-puno ng kagalakan. Dapat sa atin makita. It is a part of our witness to the world around us. People should see our joy in the Lord. Joy has to do with our emotion. We will grow in joy as we allow the Holy Spirit to direct our emotion. Joy brings glory to God. Joy ministers to the people around us. Joy will bring us through the hard times. Amen. Fruit of joy, bunga ng kagalakan. Itong kagalakan ito ay permanente po ito. Hindi kayang agawin ng anumang sirkumstansya ng buhay. Hindi kayang agawin maging ng ating pong mga kaaway. Praise the Lord. So the fruit of joy. At alam ko po, habang nakikinig kayo ng pinag-aaral natin, nakakaroon kayo ng kagalakan. Kasi yung pakikinig, hindi lang po natin pinakinggan, kundi ipamuhay natin para talagang umusbong yung kagalakan. Pero yung pakikinig natin, habang tayo nakikinig, yung nakikinig ka ng, habang nakikinig ka inuuna, nagkakaroon na po tayo ng kagalakan. So sa fruit of the Holy Spirit, dalawa na po yung ating pinag-aralan. The fruit of love, the fruit of joy. The fruit of the Holy Spirit is love, joy. Susunod po, siyang po yung pag-aaralan natin. So hanggang doon na lang po tayo at magkaroon po tayo ng kagalakan. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat. Pinupuri ka namin, pasasalamatan ka namin. Lord, maraming salamat, dakilang Diyos, sa pinag-aralan namin, the fruit of joy. Bunga po ng Espiritu Santo, dakilang Diyos. Maraming salamat
Sapag yung kagalakan ang pinagkaloob sa amin, hindi po ito nakabase sa circumstansya. Ito yung nakabase sa banal na Espiritu ng nanahan sa amin, nakabase sa aming personal na relationship sa iyo. Sa kabila ng mga kaguluhan, ang mga nararanasan namin, we can rejoice in you sapagkat alam po namin, you are in control. Lord, maraming salamat sa lahat ng nanood ng live at sa lahat ng manonood po, Panginoon, ng replay, pagpalain sila. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, sasalamatan ka namin sa pangalan ng Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen, amen. Praise the Lord at good night po mga kapatid. Tayo po ay matulog na mapayapa sa presensya po ng Panginoon. Hallelujah.